at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita't narinig," at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag, siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang, ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Itong mga nakaraang araw, naririnig natin sa mga ebanghelyo ang mga ulat ng muling pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad. Ano po ang mensahe sa atin sa ating mga pagbasa? Paano tayo tutugon sa mabuting balita?
maririnig natin ang utos ni Jesus na malinaw sa Ebanghelyo ngayon. Sabi ni Jesus, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ano pong punto para sa atin ngayon? Tungkulin natin ang ibahagi ang balita ng muling pagkabuhay ni Jesus sa lahat ng ating nakakasalamuha. Mga minamahal na kapatid, alam natin na hindi ito madali, sapagkat 3 bagay ang nagpapahirap dito. Una, maaring madama natin na hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating madilim na nakaraan. Si Maria Magdalena ay isa sa mga unang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kung alalahanin natin, pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo sa kanya. Kaya meron siyang madilim na nakaraan. Siya ay isang babae sa isang patriarkal na lipunan. Kaya magtataka tayo kung paano siya naging instrumento ng evangelization. Narinig ko na ito sa mga taong iniimbita ko minsan na maging active sa parokya. Sinasabi nila, "Father, wag na lang, no? Masyado akong makasalanan. Wag na ako. Yung iba na lang." No? Pero makikita natin na alam ni Maria Magdalena ang kanyang madilim na nakaraan at kung paanong maaring hindi siya paniwalaan ng mga apostol. Ngunit ipinahayag pa rin ni Maria Magdalena ang balita ng muling pagkabuhay sa mga apostol. Pangalawa, maaring madama natin na hindi tayo karapat-dapat dahil hindi tayo bahagi ng inner circle. No? Itong 2 alagad na naglalakad sa daan patungong Emmaus ay hindi bahagi ng samahan ng 11 apostol na namuhay kasama ni Jesus sa loob ng 3 taon. Ngunit si Jesus ay nauna pang nagpakita sa kanila. Maari sigurong inisip nila, ay, ano kaya ang magiging reaksyon ng 11 kung sasabihin natin sa kanila na nakita natin si Jesus na buhay? Maniniwala ba sila sa atin? Hindi ba sila magseselos na unang nagpakita sa atin si Jesus? Mga minamahal na kapatid, minsan narinig ko na ito sa mga inaanyayahan kong maging active sa parokya. Sinasabi nila, "Ay, Father, sila lang naman ang mga naglilingkod sa parokya, yung grupo na yan, sila na lang ang nandyan. Siguro, hindi na ako kailangan." Pero itong 2 disipulo, hindi nga sila mga apostol, ngunit ipinahayag pa rin nila ang kanilang karanasan ng muling pagkabuhay. Sa ating ebanghelyo, pinagalitan nga ni Jesus yung mga apostol dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at katigasan ng puso, dahil hindi sila naniwala sa mga nakakita sa Kanya pagkatapos na Siya ay mabuhay muli. Pangatlo at huli, maaring maramdaman natin na walang makikinig sa atin dahil wala tayong mga kredensyal. No? Sa unang pagbasa, sina Pedro at si Juan ay nagpapahayag ng balita ng muling pagkabuhay ni Jesus at sila'y gumagawa ng mga kababalaghan. Pero itong mga pinuno ng mga Hudyo, mga matatanda at mga eskriba, namangha na ang mga walang pinag-aralan at ordinaryong mga tagasunod ng namatay na si Jesus ay gumagawa na ngayon ng mga kababalaghan. So, inutusan nila itong si Pedro at si Juan na ihinto ang kanilang ginagawa at binantaan pa sila ng karahasan. Narinig ko na ito sa mga inaanyayahan kong maging active sa parokya. Sinasabi nila, "Father, hindi naman kami experts dyan. No? Yung mga pare, yung mga nag-aral na lang, sila na lang yung mag-preach, sila na lang mag-share. Kasi mas qualified sila, mas may karapatan sila. Baka hindi pa ako pakinggan ng mga tao kung ako ang magsalita." Pero nakita natin yung mga apostol na sina Pedro at si Juan, kahit hindi sila edukado, kahit pinatahimik pa sila ng mga otoridad, ano ang naging tugon nila? Sabi nila, "Hindi maaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig." Kaya ipinahayag pa rin nila ito. Mga minamahal na kapatid, maaring meron tayong makasalanang nakaraan, maaring hindi tayo bahagi ng inner circle, maaring isipin ng mga tao na hindi tayo kwalipikado o pagbawalan pa tayo na magsalita. Pero ipahayag pa rin natin ang muling pagkabuhay ni Kristo.
walang sino man ang exempted sa obligasyon na ipangaral ang ebanghelyo ni Jesus. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, ano ang aking mga karaniwang dahilan na humahad lang sa akin sa pagpapahayag ng ebanghelyo? Paano ko palalakasan ang aking loob na sundan ang utos ng Diyos sa halip ng mga tao?